Kasama ay inaprubahan ng Sangguniang Panglungsod ang isang ordinansa, partner mga kasama, na nagsasagawa ng taunang commitment ceremony para po sa mga LGBT plus couple bilang simbolikong pagkilala sa kanilang pagsasama. Ayun, at kaugnay po niyan, makakausap po natin si Councilor Hilda Gail Abunal Gomez, City Councilor po ng Naga. Magandang umaga po. Councilor Gomez, si Xander po at si Angel. Good morning, ma'am. Magandang umaga po. Ayun, marhay na aga po sa lahat ng mga taga-Naga. Ma'am, kinaiinggitan kayo ng ibang city. Ayaw na mag-comment ni Ayaw na mag-comment ni Mama. Opo. Doon na lang tayo sa ordinansa po, Ma'am Hilda, dyan po sa Naga. Gusto lang po nating malaman, ano po ba yung pangunahing layunin ng nasabing ordinansa na ito? At saka paano po mababago yung buhay ng ating mga LGBTQIA plus community dyan po sa Naga? Opo, naka-prime pa rin dito yung policy ng syudad na dito sa Naga nire-recognize namin, ina-affirm namin yung worth ng bawat constituent namin, and kasama na doon yung pagtanggap nung orientation na gusto nila. Kaya nga po very supportive ang LGU dito sa ating LGBTQIA community. Kung ano yung gain sa syudad, actually ano siya, muling pagpapakilala na ganito dito sa amin sa Naga, na nag-honor kami ng diversity. At the end of the day, it's really all about respect for the human person. Nagkataon na pasama sila sa ibang SOGSC. Pero yun po yung kagustuhan, lalo ngayon sa administration po ni Mayor Lenny. Gusto niya mas proactive, mas progressive yung mga programa namin. Opo. Nabanggit po kanina, commitment ceremony po yung tawag, hindi po ito church marriage. Yes, commitment ceremony po ito. So it's not even legally binding, no, malinaw naman po 'yun doon sa ordinansa. Ito po ay nagbibigay ng safe space sa ating mga members ng sektor, na dahil nga po wala pa tayong same-sex marriage na batas dito sa Pilipinas, and sa totoo lang po, sa observations, marami sa kanila ang nagsasama. There are even couples, no, na nag-adapt sila ng child or children, na papalaki nila ng maayos. So para po bigyan sila nung espasyo na kailangan nila, na ma-affirm din yung relationships nila, and that somehow, sabi nga namin, quote unquote, it's like legitimizing also yung kanilang pagsasama. Marami sa kanila yung takot na ipaalam, some of them kahit sa families nila ipaalam na meron silang partners and they're living together. So ito po, if they submit themselves to the commitment ceremony, it's like somehow legitimizing their relationship. It's affirming also their relationship. Ma'am, paano naman po yung reaksyon niyo po, Ma'am Hilda, doon sa mga nagsasabi na parang tinotolerate pa itong mga miyembro ng LGBTQIA plus community ngayong hindi nga po ito kinikilala ng Estado, at the same time wala po tayong same-sex marriage? Siguro po wala tayong policy, pero hindi po kami naniniwala na hindi siya kinikilala ng Estado. Kasi marami ng mga, and even research would point out, no, na biologically, socially, in fact po in 1973, inalis ito sa Diagnostic Manual of Mental Disorders, kasi nakita na walang pagkakaiba kung paano sila mag-isip, paano sila um, their thought processes, their emotions, their way of managing their emotions, socially, yung behaviors nila, no, wala namang pagkakaiba sa isang babae at saka sa isang lalaki. Yung orientation, yung choice po nila, yun yung nasa sa kanila yon, and we respect that. So yung reactions po,
Again, that's why yung ordinance safe siya. Wala kaming sacrament ng marriage na binabanggit. It's not legally binding. Walang batas na mako-compromise dito. In fact, meron ding safeguards na if ever they are in a current relationship or they are within the bounds of a marriage, meron kaming requirement na dapat wala silang ganun. Para hindi po tayo nagto-tolerate na somehow baka takot kami na baka mag-tolerate kami ng infidelity, mag-tolerate kami ng breakup no ng existing marriages or even existing relationships kahit hindi kasal. So meron pong safeguard yung ordinance for those. Opo, Counselor, nababanggit niyo po kanina parang legitimizing the relationship po, no? Diyan ho ba sa Naga, kung halimbawa po no, na yung same-sex couple, kailangan pong magdesisyon, halimbawa po nasa ospital, tapos wala pong immediate family yung patient, si partner po ba ay pwedeng mag-decide for his partner or her partner? Hindi po siya covered ng ordinance, pero may kasunod Ah, na po na ordinance, naka-launch na rin yung right to care card ordinance namin. So parang ito lang po yung pambungad namin, pero lahat po ng mga kinakailangan pa na ordinances and policies paparating na din. Mauuna po yung right to care card na ordinance. Nakasalang na rin po, authored by our SK Federation President, co-authored din naman po ng inyong lingkod, si Honorable Jefferson Felix po yung main author noon. opo, kumbaga po, in advance nyo na ma'am ha, maraming salamat po siguro parang on behalf of the yung mga kababayan po ninyo sa Naga. Kasi yan ho yung nababalitaan namin lagi, na halimbawa po yung couple, walang magdidesisyon eh. Kumbaga, yung alam mo yun yung mga sa operation, Sa etc. ospital, Nasa yes. ospital, walang magdi-decide, kundi yung partner lang niya. Sorry po, i-follow up ko na rin po. Paano po yung mga yaman po nila? Yun hong kumbaga mamanahin. Magiging part din ho ba yun ng inyong mga isinusulong pong batas? Um, Inaaral na rin po namin, no? Pero nandito po sa ordinance, hindi dito kasama po yung kasi hindi nga siya Legally legally binding. binding. Mhm, Oo, so mhm. hindi po kasama dito na magkakaroon sila ng property rights, no? Pero hindi rin naman po sila pinipigilan na to go into a co-ownership agreement. Nasa sa kanila na po 'yon. Sa bagay, pwede palang gawin yun ng ano, kumbaga may kasulatan kayong pareho. Tsaka may Ah, decision naman ng SC regarding that, di ba, mm, partner? mm. Regarding sa pagmamayari ng same-sex. Oo. Oo. Pamilda. Yes, sorry po na Opo, nawala nawala yata lang, tayo opo, nawala lang po there. ng Opo. saglit. Opo, Mhm. if I may also add, no, kasi ngayon po sa aming syudad, makikita nyo may mga couples kami na they really are, like a family. Yung iba po may mga adopted kids sila. They send them to schools, nagagawa nila yung role ng mga magulang. So, ito po, yung, the ordinance will also challenge some existing norms na yung family dapat husband and wife, mother and father, 'di ba? Pero kung titingnan nyo, maraming couples dito sa amin na they live together and they're really very responsible and loving, affectionate parents to their adopted kids. Kaya isa pa po to sa mas mabibigyan ng espasyo. Opo. Siguro po, pahabol na tanong na lamang po, dyan ho ba sa Naga City allowed po na mag-cross-dress po ang mga LGBT na estudyante? May mga ibang schools po na nag-a-allow nun. May ibang schools na pinag-aaralan nila. Dito po sa aming LGU, allowed, no, sa City Hall ng Naga, allowed Mm. yung cross-dressing. So meron pong mga agencies na ina-allow na yon. Merong iba na siguro nasa process sila na pinag-aaralan ito, pero halos allowed na po, allowed na yung cross-dressing sa syudad.
Opo, siguro panghuli na lamang since may meeting si Ma'am ng 10. Mensahe na lamang po sa ating mga tagapakinig, Ma'am Hilda. Opo, Happy Pride Month po sa lahat. Sana mas dumami yung mga taong nakikiisa sa amin, no, na itong ating pong mga kapatid natin from the LGBTQIA community yung fully matanggap ng sosyedad, na hindi na sila mahihiya, no, sa choices na pinipili nila. Unang-una nga po diyan yung panawagan, no, kahit po kasi yung families, they also go through their own process of accepting. So mahalaga po sa amin na hindi lang yung community yung tumatanggap, pero unang-una po sana nag-uumpisa ito sa loob ng bahay. Thank you very much po sa invitation na ito na makapag-share tungkol po sa aming ordinance. Maraming Thank you po, salamat Ma'am din po. Hilda. At mabuhay po ang Naga City. Thank you po kay Councilor Hilda Gail Abunal Gomez.